So siguro may mga magtatanong, no, bakit ang daming handheld dito? Syempre iba-iba ng use case yan, no? Halimbawa naglalaro ka ng Nintendo games, syempre para sa Nintendo Switch yun. So kung mga AAA games naman, etong ROG Ally, ano kaya etong MSI Claw. Pero hindi naman lahat talaga ay puro AAA games yung gustong laruin, no? Yung iba naman gusto lang nila is retro games lang talaga. Para sa akin, ang isang perfect na retro handheld games ay unang-una dapat 4x3 yung kanyang screen. Kamukha nitong Anbernic na RG35XX, ano kaya itong RG35XXH o yung horizontal, or itong maliit lang na packetable na RG28XX. Ito kasi mga bagong handheld na to ay 16:9, no? So bakit ko sinabing 4x3 ang perfect na aspect ratio? Kasi nga guys, retro handheld. Pag sinabing retro, ibig sabihin mga lumang games yung lalaruin mo. So kung nabuhay ka guys nung 90s, ang TV natin dati is CRT TV lang. Tapos yung aspect ratio nun is 4x3 lang. Yan, so medyo squarish siya. Hindi siya guys kamukha nito na mahaba. Yan, kasi 16:9 na to, o yung parang sa mga sinihan. So, pangalawang kailangan ko sa isang retro gaming handheld ay dapat retro yung controller niya. Kasi guys, ang layout ng Xbox is XYAB, no? So, dapat ang layout niya YXBA, no? Kasi yun yung nakagis na natin dati sa mga family computer saka sa Super NES. So, sa ngayon guys, yun lang dalawa muna yung hinahanap ko sa isang retro gaming handheld, no? So, tingnan natin guys kung nandito siya sa RG477M. So ito yung box niya, very simple. RG477M. Chocolate bronze yung kanyang color. 12GB RAM, 256GB yung kanyang storage. So meron pa siya isang variant na 8GB RAM and 128GB na storage. So syempre guys, sa ganda, piliin nyo na yung mas malaki. Para guys, kung retro lang naman ang ilalagay nyo dito, hindi nyo na kailangan guys bumili ng memory card, no? Kasi yung 256GB, malaki na yan guys para sa mga retro games. So meron siyang foam sa taas para protection. Then, ito na guys yung 477M. So, bago natin siya guys alisin sa plastic, tingnan muna natin kung meron pa siyang laman sa ilalim. So, first time ako nakakita guys ng Anbernic na meron na siyang libre na case sa loob. Siyempre, charging cable, tapos user manual, tempered glass, panglinis ng salamin pag kinakabit mo yung tempered glass. So, ito na guys yung ating Anbernic na 477M. So, alisin ko muna yung plastic. So ito guys yung itsura niya. Grabe, ang bigat na ito. Sobrang bigat. Sa lahat ng device ko dito guys, no, ito lang yung aluminum build. Kung ano yung build ng cellphone nyo, ganun siya. So first time ako nakahawak ng gaming handheld na aluminum build, no? Kasi usually talaga plastic. Kahit nga ito, yung sinasabi ko sa inyo. Eh, no, itong MSI Claw, plastic rin siya. Ito parang bakal eh. Kaya ang bigat-bigat niya. So sa harapan, D-pad. Tapos YXBA, yan. So, na-check na natin to guys. YXBA, di ba yun yung sinasabi ko sa inyo kanina na dapat yung layout niya ay luma. Yung parang sa Nintendo, YXBA rin siya. Yan, so check. Tapos meron siya dito guys na analog stick na Hall effect. So again, sa mga hindi nakakalam kung ibig sabihin ng Hall effect, ibig sabihin yan, hindi na siya prone sa stick drift. Kasi ang Nintendo Switch, balang araw guys, magdi-drift to. Kasi ang kanyang analog stick ay hindi siya Hall effect. Tapos ang maganda dito, full motion siya guys eh. Ang Nintendo Switch kasi pag ginalaw mo to, no, parang bitin. Kumbaga kaunti lang yung movement niya. Dito, buo eh. Kahit maliit yung stick niya guys, buo siya yo. So may compare mo siya guys sa mga controller. Yan o, buo talaga eh. So first time ko ulit guys nakakita sa Anbernic ng ganito. Na full motion talaga guys yung kanyang analog stick. Ito kasi hindi eh. Yan o, bitin rin to eh. Tapos dito guys, select start. Tapos sa taas ay L1, L2, R1, R2, tapos power button, tapos ito yung plus minus, then meron siyang vent dito. Kasi ang usually guys na mga handheld ganito eh. Yan o, ito yung R1, ito yung R2, no? So nasa likod niya. Dito guys, magkatabi silang dalawa. So, sa likod guys, meron siyang vent ulit. So meron siyang rubber dito para pag nilapag mo siya, medyo nakaangat siya na hindi magagasgasan yung likod niya. So sa ilalim niya guys, dalawang speaker. Then USB Type-C na port na medyo offset yung kanyang pagkakalagay, no? Hindi siya nilagay sa gitna. Then 3.5mm jack, saka dito yung SD card slot. So guys, sa mga nagtataka kung bakit iba-iba yung pangalan at model ng Anbernic, no? So depende yun guys sa size ng screen nila. So ito, RG477M yung pangalan niya. Kasi guys, yung screen nito is 4.7 inches. Ito naman is RG28XX kasi yung screen nito is 2.8 inches. Ito naman guys is RG35XX kasi yung screen niya is 3.5 inches. So, gano'n rin guys dito, no? Ito naman is RG35XX H. Kasi guys, yung screen nito is 3.5 inches. Tapos yung H guys, for horizontal. Kasi, ito yung vertical, ito yung horizontal. So ito guys, na-checkan rin yung pangalawa natin na hinahanap sa isang retro gaming handheld.
which is dapat 4:3 yung kanyang aspect ratio. Kasi nga guys, for retro gaming to, kaya dapat yung screen niya is 4:3 inches lang. So quick specs muna tayo guys, ang kanyang screen is 4.7 inches. Tapos yung processor niya is MediaTek Dimensity 8300. So yung processor nito guys at yung processor ng RG 557 ay pareho lang. So ito guys yung flagship talaga ng Anbernic. Then yung kanyang GPU is Mali G615 MC6. So yung RAM niya guys at yung storage niya, so meron siyang dalawang variant. Yung unang variant is 8GB na RAM tapos 128GB na storage. Ito naman guys is 12GB na RAM tapos 256GB yung kanyang storage. Tapos expandable siya up to 2TB. Connectivity niya guys is Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3. Tapos yung kanyang battery guys is 5300 milliamp hour, no? So matagal malobat yan. Tapos meron siyang gyroscope, vibration motor, yung kanyang chassis ay aluminum. First impression muna tayo guys, no? Kasi ite-testing ko pa to para masabi ko sa inyo guys yung pros and cons nitong RG477F. So kung meron kang Android na cellphone, di ka na maninibago dito. So swipe down lang natin, nakalagay internet, Bluetooth, auto rotate, night light. Tapos ito nga yung RG launcher. So pag tinap mo yan, pupunta ka guys sa launcher ng Anbernic. So marami dito guys na mga emulator na yun nga yung kinagandahan ng Anbernic. Kasi nga guys, pag bumili ka sa kanila ng handheld, kahit di ka masyadong techie ay okay lang, no? Kasi nga naka-install na kaagad yung mga emulator dito na usually ginagamit mo. Sa Retroid Packet kasi guys sa Aya Neo, no? So halos hindi pa sila naka-install. Dito guys naka-install na talaga. And meron siya guys na sariling launcher. Yan, which is itong ang RG launcher. So ito guys, Nintendo NES, Sega Master System, PC Engine, Capcom, Sega Genesis, Nintendo Game Boy, Neo Geo, SFC, CPS2, PSX, PS1, Sega Saturn, Nintendo 64, CPS3, MAME, GBC, Dreamcast, NGP, Naomi, WonderSwan, PS2, FBN, Vertical Arcade, Nintendo Game Boy Advance, Atomic Wave, PSP, Nintendo DS, Wii, 3DS, Wii U, and Pico 8. Yan, so ang dami niya ng mga emulator na kasama, no? So next guys, meron siya ditong key mapping. Kasi may mga games talaga na hindi gumagana itong mga controller na to. So ang ginagawa natin doon is kini-key map natin siya. So dito guys, meron rin siyang timplahan ng power delivery. Diba sa Steam Deck may ganon? So dito meron rin siya. So meron siyang high mode and meron siyang automatic. Okay, so mas maganda yan guys, ilagay mo lang sa automatic. So pag hindi niya kinakaya, pwede mo guys ilagay sa high mode. Then next natin guys, meron tayo ditong fan. So pag naka-auto siya, hindi siya maingay. Kasi nga guys, ng aluminum to, so mas prone siya sa mas mataas na temperature kaysa sa mga plastic na kamukha ng ganito. So ito parinig ko sa inyo kapag cool. Then ito naman guys, kapag sinet natin sa strong, yan, so malakas talaga yung hangin niya. Okay, so automatic lang natin siya. Kasi may mga games, minsan naka-Xbox layout siya, minsan naman guys ay naka-Nintendo Switch layout siya. So ito guys yung pagkakaiba ng Xbox saka Nintendo Switch. Nintendo Switch guys, ang pinagkaiba niya lang naman is YXBA. Sa Xbox naman guys is XYAB. Ang layout kasi dito guys is pang Nintendo Switch, no? So pag tinap mo yan, so pwede ka mamili. Either na Nintendo Switch mode or Xbox mode, no? So ilagay natin sa Nintendo Switch mode. Then ito ambient light kasi meron tong ilaw. Halimbawa, ilagay natin gaming. Ayan, nagbabago siya. So chasing, marquee, rainbow, breed, and light. Tapos, meron siya dito nakalagay do not disturb. So, mas maganda to guys, i-on nyo yung do not disturb, no? Para yung mga notification ay hindi siya magpa-pop out kapag naglalaro kayo. Airplane mode, screencast. So, pwede mo siyang i-cast sa TV mo. Pero, wag ka maglalaro guys nang naka-screencast ka lang kasi malakas guys yung delay nun. Tapos, screen recording. Tapos guys, ito security. Tapos, alisin ko lang siya guys sa RG launcher, no? Kasi, hindi ako sanay gumamit nun. So, wala pa siya masyadong games guys. So, ang gagawin ko muna ay lalagyan ko muna siya ng games. So, sa mga meron guys ng mga retro handheld or kahit na laptop, PC, cellphone, tapos kailangan nyo guys ng games, no? So nag-aalo kami guys na 20,000 mahigit na mga retro games. So halos lahat guys ng retro games ay meron kami. So guys, kung gusto mo mag-avail ng mga retro games na yon, para nga ilagay dito. So drag and drop lang naman yan, very basic lang naman yan, gagamit ka lang ng laptop. So hanapin mo lang kami sa FB Gadget Syndrome at sabihin mo lang guys na napanood mo tong video na to para ibigay sa yun guys ng 199 pesos lang. Okay, so lagyan ko muna siya guys ng games, then balikan ko kayo. A few moments later. So guys, na-installan ko na siya ng mga games na pang Android and syempre na-installan ko na rin siya ng mga games para sa emulator. Kasi in-install ko na rin guys yung Daijisho. So kung follower kita guys na matagal na, so alam mo guys na Daijisho talaga yung ginagamit ko. Kasi dito ay pag kinlik mo yung settings tapos backup and restore natin, so pwede natin tong i-restore. So ibig sabihin yan guys, yung mga dati kong handheld kamukha nung Retroid Pocket Flip, yung mga Aya Neo, Odin Portal,
So yan guys, nababackup yan dito. Tapos pag binackup mo yan dito guys, pwede mo siyang i-restore, no? So yung makikita nyo dito, meron akong backup ng Retroid Pocket Flip. Ito Pocket Evo, ito 557, no? Yung mga dati ko pang mga retro handle. Ito Odin 2. Yan yung mga automatic guys na nagbabackup dito sa Digision, no? So ang kukunin natin dito is yung latest, itong Retroid Pocket Flip 2. Yan, so itap ko lang siya. Then reset and restore. So mangyari yan guys, magre-restore na yung mga dati kong settings. So ngayon guys, mag-game test na tayo. Syempre, unahin na natin yung ito, Nintendo Entertainment System. Diba kasi nga gagamitin natin talaga to sa mga retro games. So syempre, doon tayo sa favorite natin, which is yung Contra. Up, up, down, down, left, right, BA. Start. Tingnan natin kung nag-30 lives. Ayun o, nakita nyo, 30 lives na rin. So, kabisado ko pa rin yung Konami code. So, ito guys, mas ginagamit mo talaga dito is yung analog, no? Kasi nga, latest game yung mga nilalaro dito. Pero kapag ka retro games talaga guys, wala namang analog pa dati. Hindi ito guys yung ginagamit natin. Kaya saktong-sakto guys na nandito yung D-pad. Kasi kapag ka nandito yung D-pad, ganito yung daliri mo. Nakita nyo nakatupi. Pero ito guys, D-pad based talaga siya. Kaya nandito guys yung D-pad niya. Kaya komportable ito guys kapag ka naglalaro ka talaga ng mga retro games. Tapos tingnan nyo guys yung screen niya, di ba? 4x3 inches siya. Kaya makikita nyo guys na talagang yung Contra is full screen siya. Ito naman guys, ang screen nito is 21x9, no? So kapag naglaro ka dito ng Contra, yan o, makikita mo na ang dami niyang extra space dito, di ba? Hindi ka mukha nito na talagang buo siya. And mga retro games talaga guys, ganito talaga yung aspect ratio niya, hindi ka mukha nito. Kasi nga guys, yung mga sinaunang TV ay ganito guys yung aspect ratio niya. Tapos guys, ito mga button niya, ito sobrang tahimik nito. Ito guys, marinig ko sa inyo O, di ba? Halos wala kang marinig. Pero yung tuk-tuk niya, ito medyo clicky to parang mouse. Ayun o. Hindi ka mukha guys sa mga ibang pindutan na may ingay, no? Kamukha nitong MSI Claw. Kasi guys, yung mga unburnick talaga, kilala yan sa paggawa ng mga tahimik na button. Ito guys, marinig ko sa inyo yung iba. O, diba? Halos wala kayong marinig. So, ito rin. Then, last, ito rin. O, diba? Ito na yung pinakamaingay Pero ito guys, halos wala siyang tunog. So, try na natin guys maglaro ng Contra. So, sana makaabot tayo sa dulo ng hindi namamatay. Sabi ito, retro talaga So yung screen niya guys, hindi siya OLED display. Which is, para sa akin okay yun, no? Kasi nga retro yung hinahanap natin. So kapag ka retro, dapat parang luma talaga yung screen mo. Minsan nga nilalagyan ko pa to ng scanline para magmukha talaga siyang lumang TV. Yan, subukan natin hindi mamatay hanggang dulo. Ilang ulit ko nang tinapos tong Contra na to paulit-ulit. Kasi dati, nung nasira yung family computer ko, nagre-renta naman ako dun sa kapitbahay ko. Ang parenta niya dati is 5 piso isang oras. Grabe no, ganun lang kamura dati yung kuryente. So punta tayo dito guys, Game Boy Advance, Pokemon. Ito grabe to dati guys, ingit na ingit ako sa klase ko nito Kasi nagdala siya dati ng Game Boy, tapos nagtataka ako kung ano yung pinagkakaguluhan nila dun sa likod. Yung pala naglalaro lang sila ng Pokemon. Hindi naman ganun kaganda yung graphics talaga dati ng Pokemon, yung unang pang Game Boy. Yung parang calculator lang, no? Pero akala mo talaga, kung umatak sila, akala mo Pokemon trainer talaga Ang ganda rin guys ng aspect ratio nito sa Game Boy Advance. So pag hinold mo to guys, itong R2, magpa-fast forward siya, no? Kung naiinip ka sa mga ganyan, so ganda i-hold mo na lang yan. Yan o, sarap niya laruin, no? Kasi ito talaga yung ginagamit natin dati, di ba? D-pad lang. Actually, pwede mo rin naman tong gamitin. Yan o, pero kung gusto mo talagang ma-feel yung pagiging retro niya, ito talaga gamitin mo. Nilalaro ko to noong nakaraan kaso bigla na lang akong nakalimutan ko na siyang nabalikan. Ang ganda talaga ng 4x3 aspect ratio Kaso ang problema kasi dati mga 4x3 ko, itong mga to, masyado siyang maliit. Ito na yung pinakamalaki, 3.5 inches. Ito, 4.7 inches siya. So mas malaki guys yung screen niya. Kaya mas immersive yung paglalaro mo dito. Try natin ito, Game Boy Color. Yan. So Pokemon na lang rin. Ang screen naman guys ng Game Boy Color is talagang 1x1 siya. So pag sinalpak mo siya dito guys sa 4x3, mas mukha guys malaking screen niya. Hindi ka mukha guys na pag sinalpak mo siya 16x9 or 21x9 na aspect ratio, mas mukha siyang maliit. Dito guys, malaki pa rin siyang tingnan. Ay nako, hindi ako nagkaroon talaga nito nung bata ako Kaya nung tumanda lang talaga ako, adik na adik talaga akong bumili ng mga gaming handheld no? So siguro yung iba dito nakaka-relate sa akin talaga sa mga pinagdaanan ko na alam mo yung sobrang inggit na inggit ka sa mga kaibigan mo. So hindi naman sa walang pera guys yung mga magulang ko pero mas priority kasi talaga namin dati is pagkain So hindi naman laruan. Kaya nung dumating ako sa edad ko na to yun, kaya ako nagbibili ng kung ano-ano mga frustration ko ng bata ngayon ko lang siya binibili. Kaya ito, ngayon ko lang to talaga nalalaro. Actually nga guys, mas gusto kong nilalaro yung mga retro games talaga. Kaya nga maganda to guys, itong RG477M talaga. Kung retro games yung mga lalaruin mo. Kasi hindi naman sa atin lahat gusto talaga yung mga bagong games No, minsan hinihil talaga natin yung inner child natin Kaya
mahilig tayo sa mga retro games. So try naman natin itong Neo Geo. Ito, may Metal Slug. Pag pinress mo to, magpo-forward siya. Mission 1, start. Yan, so ito yung bomb. Ito yung barrel, kasi ito yung talon. Okay, try natin, huwag mamatay. Sarap laruin talaga guys pag 4x3 aspect ratio eh. Dati nilalaro ko to sa arcade eh. Alam mo yung naubos na yung pera ko, hindi ko pa rin siya tapos. Oh man! Pinatay ko yung sarili ko. Okay lang. Yan, so natapos na natin yung Metal Slug. So lipat ulit tayo ng ibang game. Sarap paglaro dito. Nakakatuwa yung screen niya. Try natin guys ay PlayStation 2 naman tayo. Okay, God of War. Ito guys, natapos ko to sa Odin 2 eh. Kaso yung screen kasi nun, 16:9 eh. Kaya medyo batak to eh. Medyo nahahatak to eh. Hindi ka mukha dito na talagang sakto siya eh. Sa mga TV dati. So graphics natin ay 1x multiplier no. So gawin natin guys 2x kasi kinaya to ng RG 557 no. Again, pareho lang naman sila ng processor. Yan, so subukan natin guys na 2x. So maganda guys kapag tinataasan mo yon, nagmumukhang remastered yung mga games. Yan, so medyo kakaiba lang yung kanyang placement ng L1, L2, R1, R2 pagdating sa PlayStation. Diba kasi sanay tayo ng ganito, nakastack siya. So ang ginaganda naman kasi guys pag ganito yung layout niya, mas manipis yung handheld. Hindi ka mukha nito guys, no? Magiging makapal siya no? Kasi nga nasa likod yung R2. Wala, panis na panis yung God of War dito guys na PS2 kahit na 2x pa siya. So hindi mo na kailangan itaasan pa ng more than 2x no? Kasi maliit lang naman yung screen nito. Kung tataasan mo pa yung resolution niya, tapos maliit lang naman yung screen, eh parang wala rin. Halimbawa sa mga cellphone nyo, di ba? Gagawin mong 4K yung resolution. Eh, ang liit-liit lang naman sa cellphone mo. Hindi mo na mapapansin yun. So, sa cellphone guys, 1080p pwede na. So, ganoon rin dito guys, no? Hindi mo kailangan na sobrang taas yung 4x, 5x. Kasi maliit lang naman yung screen niya. 2x sakto na yan. Yan. So, ito lang medyo nakakalito to. Kasi yung layout niya ay parang sa Switch. Eh, di ba sa PlayStation, square, triangle, X, circle, no? So, ani na lang natin yung ating muscle memory. So, ito yung circle, alam ko. Yun. Triangle. 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 Yun. So, matindi pa rin yung muscle memory ko sa PlayStation. Next natin guys, iti-test itong PSP. Natapos ko to sa Xbox, Dante's Inferno. So, settings muna natin. Then, graphics natin guys, naka 2x rin siya. So, okay na yan, 2x. Huwag nyo na masyadong exaggerated nang gawin nyo pang 4x. 2x okay na yun kasi maliit lang naman yung screen. Kailan kaya ulit magre-release yung PlayStation ng portable, no? Yung talagang portable, yung may sarili siyang game sa loob. Kasi yung Portal, streaming device lang yun eh. Kasi yung Xbox nakipag-partner na sa ROG, di ba? So may lalabas sila na ng sariling, hindi naman sarili, na parang partnership nga na gaming handheld, which is yung Xbox ROG Ally X. So ang naging issue niya lang ay yung kanyang screen. Yan o, nakita nyo mahaba siya. Kasi guys, ang PSP ay 16:9 ang kanyang aspect ratio. Pero ito guys is 4:3 yung kanyang aspect ratio. No? Kaya nagkaroon siya guys ng black bar sa taas at sa baba. Okay, pero bukod dun guys, wala tayong na-encounter ng problema. Sigurado may magtatanong dito, Nintendo Switch, kung kaya ba, no? So, subukan natin. Library, then, Prince of Persia na lang. Yun. So, working guys ang Nintendo Switch dito. Pero, again, kung matagal ka nang nanonood ng mga vlog ko, no? Kapag emulation guys ng Nintendo Switch, don't expect too much. Kasi hilaw pa guys talaga ang mga emulator ng Nintendo Switch. So, sa mga nagtatanong naman, anong emulator ang ginagamit ko? Sudachi. Meron siyang rumble. O nanginginig siya, nag-vibrate siya. Nice! Ayun, meron siya oh. Another wow factor na naman yun para sa akin dito sa RG477M. Ganda nito, ang ganda nito. Nakakatuwa. Ang ganda ng aspect ratio niya, yung screen niya,
yung build niya, yung literal na solid. Kasi pag naglalaro ka nito sa gabi, tas nahulog ta sa mukha mo, solid, basag yung ilong mo. Pero again guys, no, 16:9 itong Switch, hindi naman to retro eh. Diba, bagong game na to eh. So, the best talaga to sa mga retro talaga, no? Pero makita nyo naman na gumagana tong Prince of Persia sa Nintendo Switch. Yan. So, hindi naman siya awkward pala. Akala ko nung una awkward eh, no? Kasi sanay tayo ganito, ganyan, ganyan. Ito hindi naman siya awkward. So, napipindot mo naman pareho. Ayos lang, ayos lang. Tapos, napaganda pa nga eh, kasi nga napanipis yung kanyang handheld dahil nga na magkatabi lang tong dalawang to. You know, may rumble siya, nanginginig eh. Napaka-perfect ng screen niyan, liit eh. Alam mo yun, yung pwede mo bang ibulsa. Hindi ko pa rin ito natatapos yung Prince of Persia na to. Pero lahat ng Prince of Persia natapos ko na eh. Pwera lang yung 4, yung parang cartoons. Hindi ko natapos yung kasi hindi ko siya masyadong type. So exit natin, try natin tong isang game, no? Itong Streets of Rage. Yung mga Mario games guys, sorry hindi natin pwede i-testing yun, no? Kasi baka masita tayo ni Nintendo. Alam nyo naman yun na maraming mga channel ang na-take down. Dahil sinita sila ni Nintendo na ini-emulate yung mga Mario games. Pero heads up lang, no, na karamihan sa mga Mario games guys gumagana sa emulation. Okay? So sa atin lang yun. Eto kung naalala nyo yung Final Fight, parang ganito yun eh. Bugbugan. You know, pero mas magandang graphics. Ito natapos namin to ng anak ko, dalawa kami, sa Nintendo Switch. Ito lang yung mga games ko dati eh. Kasi mabibilis lang siyang tapusin. Yung nga sa Super NES, yung Final Fight, yung 3, nandun si Hagar, yun yung paborito kong gamitin eh, yung wrestler. So yun na yung pinaka malakas na emulator na pwede nating may offer pagdating sa mga Android, yung Nintendo Switch. So dahil nga guys Android to, so subukan natin guys yung mga Android games niya. Okay, so simulan natin sa mababa. Halimbawa itong Subway Surfer, ganito yung magiging rotation niya, no? So patayo. So try natin to guys. Huwag nyo siyang kukul kasi maingay. Tapos yung CPU boost, mas maganda i-on nyo. Kasi 5300 mAh naman to, no? So matagal talaga siyang malobat sa totoo lang. Makunat yun. Yung ibang gaming handle, 3000 mAh lang eh. Ito 5300, no? So hindi lang siya 5000, dinagdagan niya pa ng 300. Yan, okay. Makita nyo naman na super smooth to, Zombie Tsunami. Favorite ko to dati. Nung nagkaroon ako ng iPad mini dati, ito yung nilalaro ko. Ang cool, oh. Alam mo yung mga tablet na mga parang square? Ganito yung aspect ratio niya. Ang sarap niyang tingnan eh. Gumagana ba to? Ayan, so sa ganito hindi siya gumagana. So touchscreen lang siya. Which is okay lang naman. Abot na abot mo naman eh. Ang dami ko na, 16 na ako. Umulit. Sinahan natin yan, umulit na eh. So may magtatanong sigurado dyan, pwede ba sir yung Mobile Legends? No? So testingin natin, Mobile Legends. Then next naman natin guys na ite-testing ay ito, Genshin Impact. So settings muna natin, then graphics natin guys, no. So gawin natin highest, kaya ba? So tingnan natin kung kaya yung highest. Tapos FPS natin gawin natin 60 FPS. Yan. So sa Genshin Impact guys, di gumagana yung kanyang controller. Yan, makikita nyo naman. So ang gawin nyo guys ay i-press nyo lang to, itong key mapping, tapos config manager. Tapos may makikita na kayo dito na iba-ibang configuration. So hanapin natin ito. Ayan, Genshin Impact. Yan. So press mo lang tong use. Tapos switch para guys mag-switch on siya, no? So pwede na natin tong i-close. Tapos gagalaw na yan. Diba? Very easy lang yung configuration niya. So yung maganda dun guys, no? Meron na siyang mga nakasave na configuration sa mga sikat na mga games. Diba? Lahat gumagana. Dati may issue to eh. Ito sa 557. Dito wala siyang issue. Stig, Genshin Impact 60 FPS, maximum settings. So syempre guys, pagtapos ka nang maglaro nun, huwag mo kakalimutan na i-turn off to. Yan, so
press mo ulit yung switch para mag-switch off na siya. Yan. So next naman natin guys, syempre try natin to itong Call of Duty. So dito hindi rin to gumagana eh, no? So try nga natin, dito lang tayo sa touchscreen, no? Hindi na natin siya gagamitan nito. Kasi abot mo naman eh, sakto rin naman eh. Oh. Mas maganda sa kanya guys, so nag-a-adjust siya sa 4:3 na aspect ratio. So settings nga tayo, audio and graphics. Graphics quality, yan, naka-very high na pala siya sa default. On lang natin to lahat. Makita lang natin kung maganda yung magiging resolution niya. Vibration settings on, Dolby Atmos, wala naman yan for sure. Yan, so ito guys, naka-maximum setting siya. So sorry, hindi ako magaling talaga sa mobile gaming. More on console gaming kasi talaga ako. Pero alam ko kasing ito yung mga itatanong nyo kung gumagana ba to, gumagana ba yan. Oh, may ganun pa. Oops, nuclear launch detected. So yan lang muna guys yung iti-testing natin dito. So paglaruan ko muna siya ng mas matagal, no, para makapagbigay ako sa inyo guys ng kanyang pros and cons. Pero as of now guys, no, kung gusto mo guys ng retro gaming handle na sobrang premium, literal na premium to. Aluminum ba naman to eh, no? Tapos 4:3 yung aspect ratio niya, and hindi siya ganun kaliit and hindi rin siya ganun kalaki. So sa ngayon guys, no, ito yung pinakamaganda na device para sa retro gaming handheld. Pero syempre abangan nyo pa rin yung further test ko dito, no, para makita ko rin guys yung mga pros and cons nga nito. So kung gusto mo guys mag-avail nito, so maglalagay ako ng link sa description section ng video na to, at make sure lang guys na yung link na yun ay kiklik mo para hindi ka ma-scam. So kung nagustuhan mo naman tong video na to, syempre wag mo na makakalimutan mag-subscribe dito sa channel ko, i-like mo na rin tong video na to at i-turn on mo na rin yung notification bell para lagi kang updated sa mga upload ko about sa mga gadget. So yun lang, maraming salamat ulit sa inyong lahat. Hanggang sa muli, paalam!